Magandang hapon mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Ria, please lead the prayer. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na maging masipag at mabait. Bigyan niyo po kami ng talino at lakas para matuto sa aming mga aralin. Gabayan po ang aming guro at mga kaklase upang maging masaya at maayos ang aming klase. Amen. Bago kayo umupo, tignan niyo muna ang inyong paligid at pulutin ang mga papel o kalat na inyong nakikita at isaayos ang inyong mga upuan. Kapag nagawa niyo to ay maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula ay may pasasagutan muna si teacher. Tingnan ang pisara at sagutan ang gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang gawain. So bago na to simulan ang diskusyon, ilalahad ko muna ang layunin sa araw na ito. So pagkatapos ng klase, inaasahan na ang mga mag-aral ay una, natutukoy ang kahulugan at mga dahilan ng kolonyalismo. Pangalawa, nauunawaan ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Pangatlo, nakakapaglilista ng mga epekto ng kolonyalismo. At ang pang-apat, napahalagahan ang mga aral na natutunan dulot ng kolonyalismo. Bago yan, tayo ay maggawa or maghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. So, subukan natin. Basahin natin ang panuto. Okay, go. Sa una, mga mamamayan ng bansang Espanya na nagtungo sa Pilipinas upang makibahagi sa kolonyalismo. Ano kaya ito? Tama! Ito ay Espanyol. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Ano kaya ito? Magaling! Kolonyalismo. Ito ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito. Ano kaya ito? Magaling! Ito ay imperialismo. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa pagsasakop sa Pilipinas. May 4 tayong pangunahing dahilan. Bawat isa ay may malaking epekto sa ating kasaysayan. Handa na ba kayong makinig at magbahagi ng inyong opinyon? Una, sinasabi na walang pagkakaisa ang mga Pilipino noon. Nahahati sila sa iba't ibang barangay. Sa tingin nyo, paano ito nakaka-apekto sa kakayahan nilang lumaban sa mga Espanyol? Magaling, Ella. Magaling, Ella. Tama ka dahil sa pagkakawatak-watak, naging madali para sa mga Espanyol na sakupin ang mga barangay isa-isa. Ngayon naman, ang mga Espanyol ay hindi lang mahusay sa labanan, kundi pati sa pamumuno. Paano kaya nila naakit ang mga sinaunang Pilipino? Yes, Josh? Tama, napakagandang obserbasyon, Josh. Ipinakita ng mga Espanyol ang diploma siya bilang balik. Magaling, Josh. Napakagandang obserbasyon. Ipinakita ng mga Espanyol ang diploma siya bilang paraan ng pananakop. Pangatlo, kulang sa makabagong sandata ang mga Pilipino. Pana at tabak lang ang gamit nila.
samantalang may baril at kanyon ang mga Espanyol. Ano ang epekto nito sa labanan? Lara? Eksakto, Lara. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang teknolohiya sa digmaan. May gusto pa bang magbahagi? Magandang punto, Andre. Ang tapang ay mahalaga, pero kailangan din ng tamang kagamitan. Panghuli, maraming Pilipino ang nabihag sa aral ng Kristyanismo. Sa inyong palagay, paano ito naging paraan sa pananakop? Unang pananakop? Yes, Justin? Magaling, Justin. Ang relihiyon ay naging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kapangyarihan. Ngayon ay itutuloy natin ang talakayan mula sa dahilan ng pananakop sa Pilipinas patungo sa malawak na konsepto, ang kolonyalismo. Alam natin na sinakop tayo ng mga Espanyol. Pero tanong, saan nagsimula ang ideya o ideya ng pananakop ng mga lupain? Noong ika-15 hanggang ika-17 siglo, naganap ang tinatawag na panahon ng paggalugad at pagtuklas o Age of Exploration and Discovery. Sa panahong ito, maraming bansa sa Europe ang naglayag upang tuklasin ang mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Sa pagtatagumpay ng mga kanluranin sa pagtuklas ng mga bagong lupain, nagsimula ang kolonyalismo. Kolonyalismo ang sistema kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay sumasakop at namumuno sa ibang teritoryo ng mapakinabangan ito. Ginamit nila ang mga bagong kagamitan tulad ng kumpas na tumutukoy sa direction at caravel, isang barkong mabilis at kayang tumawid sa malalakas na alon. Buo ang pasya ng Espanya na namumuhunan sa mga manlalayag na Espanyol upang magsagawa ang mga ekspedisyon at tumuklas ng mga bagong lupain. May tatlong pangunahing dahilan ng pagsusumikap ng Espanya na makatuklas ng mga lupain. Una is kayamanan. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, Kristyanismo. Layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, karangalan. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Natapos na nating italakay ang tungkol sa pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas. Ngayon, magbabahagi tayo ng ating opinyon tungkol sa naging karanasan ng ating mga ninuno noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Handa na ba kayo? Ngayon, sa inyong palagay, ano ang naging kalagayan ng ating mga ninuno dahil sa pananakop ng Espanya? Paano ninyo ito masasabi? Yes, Miguel? Dahil sa pananakop ng Espanya sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay nawala ng kalayaan at napilitang sumunod sa mga batas ng mga dayuhan. Sa tingin ko, hindi madali para sa kanila na ipaglaban ang sariling kultura dahil pinilit silang tanggapin ang relihiyon at pamumuhay ng mga Espanyol. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Miguel? Opo. Sino pa? Yes, Lara? Dahil sa pananakop ng Espanya, ang ating mga ninuno ay nagdusa sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Marami sa kanila ang napilitang magtrabaho ng walang bayad at hindi nabigyan ng karapatang pumili ng lider. Para sa akin, ito ay isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Magaling! Ngayong alam na natin kung paano nagsimula ang kolonyalismo at kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa pagsasakop sa Pilipinas.
Sa huling gawain nyo para sa ating talakayan ngayon, ay nais kong sagutan nyo ang hinihinging impormasyon sa papel na ibibigay ko sa inyo. Basahin mabuti ang panuto at gawin ito ng tahimik. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung sa gayon, ay maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang 10 minuto. Pakipasa na ang iyong mga papel dito sa harapan. Para sa inyong takdang aralin ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Maaari nyo itong isulat sa inyong mga kwaderno o sa isang buong papel. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. JD, please lead the prayer. Paalam na sa inyo mga bata.